Meron muli tayong balitang panonoorin at pag-uusapan mga tol dahil ang China daw ay gumawa na naman ng bagong military outpost sa mga pinag-aagawang isla. Actually hindi na nga ito pinag-aagawan Meron nang nanalo Sila lang yung patuloy na nangaagaw mga kapatid Pero ito ang ating bibigyan ng reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa mga kapatid mula rito sa video ni Maharlika TV. Yan, huwag niyong kakalimutan mga tol mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. So panoorin na natin to at wag na nating patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Isa na namang military facility ang itinayo ng China sa isa sa mga pinag-aagawang isla sa Paracel Island. Sa kabila ito ng umiinit na tensyon sa South China Sea dahil sa ginawang pang-aangkin ng teritoryo ng mga Chino. Sa Paracel Island, so hindi naman to part na ng Pilipinas, Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Sa isang satellite image mula sa Planet Labs na kuha noong February 20 at August 15, ipinapakita nito ang isa na namang bagong pasilidad na ginawa ng China sa isang pinagtatalunang isla. Mayroon ding claim dito ang Taiwan at Vietnam na kung saan ang ginagawang ito ng China ay maaring magdaragdag sa mga tensyon na namumuo sa South China Sea. Etong ginagawa ng China, talagang gumagawa sila ng maraming kaaway nila, Kasi talagang wala silang paalam at walang pakundangan. Mang-agaw mag-claim ng mga isla. Ito pinag-aagawan pa to Wala pang hatol, wala pa talagang nananalo kung sino ang nagmamay-ari ng Paracel Island. May claim ang Taiwan, may claim ang Vietnam mga kapatid, at may claim ang China. Kaso dahil nga bully ang China mga kapatid, tinayuan na nila. Ganyan na ginagawa nila rito sa Pilipinas mga tol, Ito matindi. Diba? Dito wala pang pinag-aagawan pa yan. Dito sa Pilipinas may nanalo na. Diba? Nanalo na tayo noong 2016 pero hindi pa rin sila tumitigil mga tol. Andiyan pa rin sila agresibo, nangaharang ng barko, re-regio challenge at patuloy na nagtatayo ng mga isla mga tol. Matitindi tong mga incheck na to talaga. Ang naturang bagong konstruksyon ng China ay ginawa sa Triton Island. Isa ito sa mga pangunahing isla sa Paracel na inaangkin din ng Taiwan at Vietnam. Base sa imahe na kuha ng satellite, isang runway ang ginawa ng China sa isla na halos mayroong 2,000 feet ang haba. Lumilitaw na ang bagong pasilidad ay katulad sa kanilang ginawa sa iba pang artificial na isla sa Spratly na may kompletong airstrips at iba pang kagamitang pang-militar. Hindi masabi kung gaano talaga kalawak ang nasabing runway dahil natatakpan ito ng mga halaman at buhangin. Gayunpaman, bagamat nakikitang hindi sapat ang haba nito para sa isang bombers at fighter jet, ngunit pwede naman itong gamitin para sa mga maliliit na aircraft at drone. Ayon sa mga eksperto, bagaman masyado pang maaga na sabihin kung ano talaga ang eksaktong itatayo ng China sa isla, ngunit ang mga imahe ay isa ng malinaw na indikasyon na ang China ay nagnanais na gumawa ng isa na namang military outpost sa Triton Island. Malaki ang may tutulong nito sa kanilang puwersa para makontrol ang pangkalahatang isla sa Paracel. Pumapangalawa sa Amerika ang China sa mayroong pinakamakapangyarihang navy sa buong mundo. Ang puwersang ito ang kanilang ginagamit upang angkinin ang soberanya ng karamihan sa mga karatig nilang bansa. Ito ay kahit ang kanilang mga claim ay pinawalang bisa noong 2016 ng International Tribunal dahil sa kawalan ng legal na batayan na nagresulta naman ng pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga teritoryo. Inaakusahan ng Estados Unidos gayon din ng mga kapitbahay ng China ang paggamit nila ng gray zone na mga taktika o iligal na mga pagkilos na naglalayong takutin ng ibang mga bansa at higit ang higit na kontrol sa mga pinagtatalunang lugar. Halimbawa, pinapadala nila ng napakaraming militia vessel ang mga lugar na kanilang kiniklaim sa West Philippine Sea. Nagsisilbi itong bantay at panakot sa ibang mga barkong nais pumasok sa lugar. Bilang tugon, regular namang nagsasagawa ng Freedom of Navigation Operation ang mga barko ng Amerika at nagsasagawa ng iba pang mga operasyon sa mga international waters at airspace. Madalas sinasabi ng China na pinoprotektahan nito ang kanilang soberanya at maritime interest na tumutukoy sa mga lugar na kanilang inaangkin at ang mga ginagawang close-end reconnaissance ng mga eroplano at barkong pandigma ng US sa naturang mga lugar ay nagbabanta raw sa kanilang pambansang seguridad. Laging yun ang sinasabi nila, pinoprotektahan nila ang kanilang soberanya. Ang problema sila nga lang ang may claim nun Di ba? Pinag-aagawan pa yun Hindi pa siguradong kanila yun.
'Di ba? Katulad na lamang dito sa Ayungin, dito sa ating West Philippine Sea mga tol. Ang lagi naman nilang sinasabi sa atin, pinoprotektahan nila ang kanilang soberanya. Ganun din naman ang ginagawa natin pinoprotektahan natin ang ating soberanya ayon sa ating batas at ayon sa batas international. Sila, imaginary claim lang nila yon. Kung meron silang sinasabing historical claim nila, meron din naman tayo. Ang problema, hindi sila pinaburan ng UNCLOS, di ba? At yun ang pinaghihimutok nila at lagi nilang sinasabi na tila baga may kapangyarihan yung sinasabi nilang pinoprotektahan lang namin ang aming soberanya. Bakit hindi natin magawa, 'di ba? Hindi natin maidahilan sa kanila 'yun, ma-explain sa kanila 'yun. 'Di ba? Ang kinakatakot kasi natin kapag pumalag tayo sa kanila, pagsisimulan na talaga 'to nang hindi pa natin kayang gera, no? 'Yun din ang problema kasi natin. Hindi pa natin talaga kaya sa ngayon. Kaya kailangan, sabi nga ng AFP wag munang gumante, magtimpi muna. Kasi kailangan muna natin magpalakas, no? At sumisira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Napakasinungaling talaga nitong China mga kapatid. Akalain mong kahit nariyan na ang lantarang mga ebidensya. Abay sabihin ba naman ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin na ang mga ulat tungkol sa construction sa Triton Island ay wala raw katotohanan? Ay sinungaling nga. Sinungaling nga. Andiyan dyan na, kitang-kita na wala daw katotohanan. Ano yun? Ghost Island, biglang lumilitaw, may nakakakita tas wala naman pala doon. Nakakanang talaga tong mga na to. Kung mayroon man umanong mga aktibidad na itatayo ang China roon, ito ay dahil sarili nila itong teritoryo at lehitimong naaayon sa batas. Ang Triton Island ay kinokontrol na ng China mula pa noong 1974. Isa itong isla sa pinakakanluran at pinakatimog na point ng Paracel. Mayroon itong halos parehong distansya mula sa baybayin ng Vietnam at sa island province ng Hainan, China, kaya mariin din itong kiniklaim ng Vietnam. Ang mga satellite image na kuha mula sa isla ay nakitang mayroong mga truck sa halos lahat ng lugar, pati na rin ang tila mga container at construction equipment. Nagpapakita rin sila ng isang maliliit na daungan, isang helipad at mga gusali. May helipad, ang pinakabagong larawan ay malinaw ding nagtatampok ng isang watawat ng China at isang martilyo at karit, isang simbolo ng naghaharing Partido Komunista ng China. Mas lalong tumitindi ang tensyon sa South China Sea nitong mga nakaraang araw at linggo. Madalas akusahan ng Pilipinas ang China ng mapanganib at iligal na pag-uugali sa karagatan, kabilang ang pagbomba ng water cannon sa mga barko nito. Mga hakbang ng China na nagiging banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Sobrang sasama ng ugali nitong mga to. Talagang sila ang nagiging banta no? Ang US at China ay nagkaroon din ng kamakailang engkwentro ng militar sa South China Sea. Noong Marso, na-reject ng Amerika ang akusasyon ng China na ang kanilang mga barkong pandigma ay iligal na pumasok sa pinagtatalunang teritoryo na di umano'y pag-aari ng China. Ayon sa US, legal at regular na nilang ginagawa ang Freedom of Navigation Operation. Ayon sa mga eksperto, ang pinakabagong aktibidad ng pagtatayo ng China ng pasilidad sa Triton Island ay maaring makagulo sa Vietnam at itulak ito palapit sa US, na kung saan isinaalang-alang ng Vietnam ang pag-upgrade ng relasyon nito sa US sa isang strategic partnership. Katunayan dyan, sinabi ng Pangulo ng US na si Joe Biden na ngayong buwan ay bibisita siya sa Vietnam. Sa ginagawang pagtatayo ng China ng mga pasilidad sa mga pinag-aagawang teritoryo, nababahala talaga ng husto rito ang Vietnam. Kaya naman bilang tugon, tinayuan din nila ng mga permanenteng istruktura ang Persian Reef at Pigeon Reef na nasa Spratly Islands. Ang report na ito ay batay sa dokumentong nakuha ng The Manila Times na may pamagat na Planning of Construction Projects on Persian Reef and Pigeon Reef in Spratly Islands. Nilagdaan ito ng... Isa pa to, Vietnam. Nangaangkin din to ng teritoryo natin no? Hindi, ayaw rin yata nilang kilalanin yung gimagaya rin ata sila sa China Ayaw nilang kilalanin yung UNCLOS yung batas international Commander ng Vietnam People's Navy na si Rear Admiral Tran Ninh Nhiem at may petsang March 27, 2023. Sa Spratly Islands, hindi lang ang China at Vietnam ang mayroong claim dito. May mga bahura rin at islang kiniklaim ang Pilipinas at Taiwan. Ang Persian Reef ay inaangkin ng Vietnam mula pa noong 1978 at ang Pigeon Reef noong namang 1988. Ayon sa dokumentong nakuha ng The Manila Times, ang Vietnam ay nagtatayo na ngayon ng mga military installation at civilian residential housing sa lugar. Ayon sa Vietnam People's Navy, mahalaga ang kanilang layunin sa pagbuo ng construction planning sa Spratly Islands. Pinapahusay umano nito ang kanilang pamamahala at kakayahan sa pagtatanggol ng mga isla at continental shelf. Sa pamamagitan din ito na
napapalakas ng Vietnam ang kumpiyansa at moral ng kanilang mga opisyal at tao na nakatalaga sa kanilang mga isla at mababantayang maigi lalo na ang mga lugar kung saan naroon ang maraming reserbang langis. Nakasaad din sa dokumento na sa pamamagitan ng pagpapalawak ng Vietnam sa kanilang presensya sa Persian Reef at Pigeon Reef at pagbuo ng isang battle group, maaari silang makabuo ng isang postura para sa pag-atake at pagtatanggol na may kakayahang magkaisa. Pangmatagalan na umano nila itong gagawin dahil maaari pa daw palakasin pa ng China ang kontrol sa mga pinag-aagawang lugar at mas tumindi ang military pressure sa mga kalapit na bansa. Tignan niyo yung nangyari sa Pilipinas sa mga natin, teritoryo natin. Mula nung bumaba o mula nung nawala sa tungkulin si Marcos dati, di ba? Hindi na naprotektahan, tignan mo, ang dami na nangaagaw diyan, Mula 1988 daw, 1988, tapos na si Marcos noon Nandiyan na yung claim ng Vietnam, Tignan mo, nakapagtayo na sila ng mga isla. Tayo, hindi tayo nakapagtayo ng structure. Sinadsad lang natin yung BRP Sierra Madre. Yun lang ang kakayanan no? Mag-sacrifice ng isang barko. Yun lang ang kakayanan. Di natin kaya magtayo ng mga structure dyan, Well, sana ngayon kayanin na natin, mga tol. Tulad nga sinabi ni Senator Chis Escudero na magtatayo ng shelter daw. Syempre, parang na rin yun, artificial na rin yun, island na rin yun dun sa Ayungin. Ang tanong, maidadala kaya natin doon yung mga building materials and construction materials? Hindi kaya magkakaroon ng tensyon dahil allergic ang China sa mga building materials saka construction materials Hinaharang nila yan di ba? Pagpapunta sa Ayungin, sa BRP Sierra Madre, hinaharang nila yon. So ang tanong, paano kaya madadala ngayon doon yung mga construction materials na kakailanganin para mabuo yung proposed nila na isang shelter daw, military outpost at papalitan na yung BRP Sierra Madre na nandoon. Paano kaya, Noong June 2021, nagsagawa ng survey ang Vietnam People's Navy Inspection Group at Ministry of National Defense Functional Department sa nasabing mga isla at bahura. Matapos noon, inaprubahan agad ng Vietnamese Prime Minister ang Master Planning Proposal ng Vietnam Navy na naglalayong palakasin ang kanilang kakayahan na pangasiwaan at depensahan ang kanilang exclusive economic zone. Ilan sa mga plano na inilatag ng Vietnam sa kanilang kiniklaim na mga isla ay ang Navy Anti-Strike Plan at Dawn Support. Ito yung planong paghahanda kung sakaling biglang sasalakay ng China ang kanilang mga isla. Kabilang din sa kanilang mga proyekto roon ang paggawa ng mga cultural houses, pagoda, reservoir, oil storage tank, desalination unit at wind and solar power system. Sa kasalukuyan mga kapatid, mayroong umiiral na mga military engineering system sa nasabing bahura. Kabilang dito ang isang seaplane apron, radar station 44, 685th Brigade Middle Range Missile Fortification, 37mm anti-aircraft gun fortification, 2 grenade launcher fortification, armored tank fortification, ASU-23 anti-aircraft fortification, recoilless gun fortification, 85mm artillery fortification at iba't ibang trenches at tagong mga kuta. Gayunpaman, ang mga system na ito ay hindi na makakatugon sa mga taktikal na pangangailangan dahil ang mga ito ay nasa isang estado na ng pagkasira at maaring hindi na gumagana ng maayos dahil sa malupit at pabago-bagong environment condition sa lugar. Ngayon mga kapatid, upang matugunan ang mga training requirements kung paano magiging handa sa labanan at pamumuhay ang mga tropang nakatalaga sa bahura, plano ng Vietnam na ipagpapatuloy ang pagpapalawak ng isla, gayon din ang pagsama-samahin at pagbutihin ang mga military engineering at logistic support. Kasama sa mga proyektong nakahanay ay ang pagtatayo ng isang serial battle fortification na naka-line up na sa defensive combat plan ng isla. Batay sa dokumento, ang Persian Reef ay patuloy na palalawakin ng Vietnam sa 7,600 square meters na mayroong expanded area na 19.5 na hektarya. Gagawa rin umano sila ng pinakamoderno at pinakamalaking pantalan sa hinaharap sa Spratly Islands. Ang lawak ng kasalukuyang dockyard ay aasahang tataas ng hanggang sa 38 hectares sa pamamagitan ng 16.3 hectares na paghuhukay sa timog kanluran mula sa kasalukuyang base. So may plano na ang Vietnam. Ano ang gagawin ng Pilipinas sa Spratly Islands? Ang material na nahukay sa proseso ng dredging ay gagamitin naman para sa pagpapalawak ng nasabing bahura. Maliban dyan, 2 logistic services din ang kanilang gagawin sa may hilagang kanluran at timog kanlurang bahagi ng pantalan. Magsisilbi itong daungan ng Gepard 3.9 missile frigate at iba pang mga sasakyang pangmilitar na may malalaking draft. Kasama rin sa plano ng Vietnam na i-maintain at i-upgrade ang mga military installation nito sa Persian Reef, kabilang ang Middle Range Missile Fortification, 85mm Artillery Fortification, 85mm Artillery Covert Fortification at 37mm Anti-Aircraft Gun.
Ayon sa Vietnam, ang kasalukuyan nilang mga proyekto ay sapat na upang matugunan ang pangangailangan para sa pamumuhay at pagsasanay ng kanilang mga tropang nasa isla. Gayunpaman, dahil sa pagtaas ng bilang ng kanilang tropang naroon, kinakailangan nilang baguhin at gumawa ng karagdagang mga infrastruktura tulad ng mga military barracks. Plano din ng gobyerno ng Vietnam na magtayo ng mga civilian residential housing sa Persan Reef. Gagawin nila ito para sa humigit kumulang 50 mga kabahayan at mga kinakailangang infrastruktura, kabilang ang mga kalsada, malinis na sistema ng enerhiya, sistema ng supply ng tubig, gayon din ang mga wastewater at mga garbage treatment systems. Gagawa rin sila sa isla ng production park na mayroong perpektong agrikultura at mga pasilidad sa stock farming facilities. Layunin naman ito na mabigyan at makagawa ng pagkain sa isla at mapabuti ang lokal na kapasidad ng produksyon at ekonomiya. Grabe, no? Isipin mo yung mga plano ng Vietnam, no? May mga ganun silang plano. Kaya nila, no? Wala akong marinig na ganyang plano mula sa Pilipinas. Ano ba yan? Pero proud Pinoy pa rin, no? Proud Pinoy tayo. Sana, no? Hindi man ngayon, pero dumating ang panahon, kayanin natin yung mga ganyang mga bagay. Magplano rin tayo na makagawa ng mga ganyang construction, struktura sa mga isla natin. No, panindigan nating atin yun, hindi puro boka lang tayo. Atin yan, amin yan, amin yan, amin yan. Sila, bukod sa nagsasabi silang amin yan, tinatayuan na agad nila. No, ganun katindi, tinatayuan na agad nila. Tayo wala eh. Magtatanim din ng mga puno sa lugar upang mapabuti ang kapaligiran at magsisilbing blind aids at taguan ng mga kuta. Ang parehong mga proyekto ay isasagawa din sa Pigeon Reef na kung saan palalawakin din ito upang magkaroon ng mas malawak na mga runway ng paliparan. Ang mga construction projects sa Persan Reef at Pigeon Reef ay direktang pamamahalaan ng Navy Command ng Vietnam. Ang kabuuang budget ng malawakang proyektong ito ay nasa 6,425 billion dong o humigit kumulang 14.829 million pesos. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Alright, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe kay Maharlika TV. Siyempre, pakilike na rin yung video mga tol. Like natin yan. Ano masasabi mo rito sa videong napanood natin? Ito mga bansang kalaban natin sa mga pinag-aagawang teritoryo, mga tol. May mga budget sila pang tayo na mga military outpost na ganyan. Pang tayo ng mga struktura na mga ganyan, bahay, mga, yun, katulad ng mga nabanggit kanina, no? Nakakaanong isipin na ang Pilipinas, 2023 na, ngayon pa lang nagpaplano yung mga senator natin, di ba? Mga senado, ngayon pa lang nila binibigyan ng pansin etong mga isla na matagal na nating kiniklaim na panalunan na nga natin. Etong teritoryo, yung teritoryo kasi natin yung exclusive economic zone ng Pilipinas, mga kapatid. Di ba may mga island dyan? Yung ibang bansa may claim din dyan kahit na naipanalo na natin. Pero sila, naitatayo na nila yung gusto nila. Nakakapagpatayo na sila. Wala tayong nagagawa, no? Wala tayong nagagawa. Tapos tayo, kaisa-isang military outpost natin, isa pang barkong nabubulok na. My goodness. Sana talaga, no? Sana talaga dumating ang panahon. Makita natin yung pag-unlad ng Pilipinas pa, no? Anong masasabi nyo rito mga kapatid sa video napanood natin? Comment kayo sa baba. At subscribe na rin kayo syempre mga kapatid, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.